Pero kung ating pag-aaralan, ang pagliligtas ng ating Panginoong Jesucristo bilang Pasko o Paskwa, ay hindi ang kanyang kapanganak. Ang kanyang pagliligtas, yung kanyang kamatayan. Siya po ay nagtapos sa San Carlos Seminary at sa Hebrew University sa Jerusalem. Dating Dean ng Studies of College sa Department ng San Carlos Seminary at ng Graduate School of Theology. Mabigat po. Naging consultant on fundamentalism ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines at ng Committee on the Clergy ng Second Plenary Council of the Philippines. Kasalukuyang parish priest at founder ng St. Peter's Parish at siya rin ang vicar pa rin ng Vicariate of the Good Shepherd. Ang haba mo. Si Reverend Father Jerry Tapiador. Tama ba? Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi sa inyo lahat at maligayang Pasko din sa mga nagdiriwang ito. 16 na taon ng pari ng Philippine Independent Church. Siya po ay nagtapos sa St. Andrew Theological Seminary at dating Executive Director ng National Praise Organization, kasalukuyan Executive Director ng Ecumenical Council for Alternative Theological Education at Regional Coordinator ng Council of the Church in East Asia na sumasakop sa Hong Kong, Taiwan at Pilipinas. Kasalukuyan Rector ng Church of the Holy Cross sa Loyola Heights, Quezon City, si Father Esagani Fabito. Ano ba? Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi po sa inyo sa lahat. At 20 taon ng pasto ng Assemblies of God at head pastor ng Asian Christian Charismatic Fellowship. Siya po ay nagtapos ng Diploma in Bible and Theology sa Bethel Bible College. At kasalukuyang Secretary General ng Philippines for Jesus Movement, isang coalition movement ng may 300 born-again congregation sa buong Pilipinas, si Reverend Jaren Lapasaran. Salamat. Magandang gabi po. Good evening po sa lahat. At Director ng Institute of Evangelical Ministry ng New Era College at 36 na taon ng Ministro ng Iglesia ni Cristo. Walang iba kundi si Ministro Vivencio Pineda. Magandang gabi rin sa inyo lahat. Kami po ay nagtataka kasi, lalo sa mga Katoliko, kung bakit tayo iba-iba ang pagdiriwang ng Pasko. Meron hindi nagdiriwang ng Pasko. Meron yata iba pa ang session ng kanilang Pasko. Father, sa Katoliko, nagugulo ako sa kasi nakasitanan. Sa Katoliko, bakit December ba? Una sa lahat, ang December 25 ay batay sa isang Roman calendar natin dahil talagang fixed ang date yan. Ito ay kakaiba sa pagdiriwang natin ng yung tinatawag natin Holy Week or Easter na movable dahil batay ito sa Jewish calendar. And so, ang ginawa ay binatayan namin ng Biblia, lalo na si San Lucas na sinasabi ay kailan ba talaga sinanganak ang ating Panginoon Jesus, and ito yung nangyari nung si Caesar Augustus ay nagpahayag ng isang dekreto na kinakailangan ang lahat ay magkaroon ng census. At yun nga, ito yung nangyari nung si Quirinius ay gobernador ng Syria. Kaya ibig sabihin, ay may takdang panahon talaga na nangyari dahil talagang historical itong si San Lucas. Magkaalam ko, Father, December 25 nung pinanganak si Cristo, ano ba? Hindi naman exactong December 25. Kaya lang, ang mahalaga dyan ay kinakailangan fixed ang date. Dahil ang sinusunod natin ay ngayon ay isang Gregorian calendar. Hindi talaga December 25 pinanganak si Cristo katulad ng pagkakaalam ng pangkaraniwang Katoliko. Hindi po nalalaman exact ang date dahil hindi po binabanggit sa Biblia. Father, sa Agripay sa inyo. Okay. Ganun din ba? Walang pagkakaiba doon sa sa nabanggit ni Father, yung history ng development ng Pasko. Na yung December 25, tama po yung sabi ninyo na ito ay hinango sa isang paganong festival noon. Wala pa ako sinasabi. Yung kanina. Yung kanina. Kasi nabasa ko dito parang pagano daw. Yung mga pagano noon, ang kanilang itinagdiriwang ay yung kaarawan ng
pagsamba nila sa araw. Okay, before that, did you notice that? Pansinin po yung nangyari pong palitan ni Philippine Independence Church Father Fabito. Ito po siya, nasa screen na po ngayon. At ang sinabi ni Noli De Castro kanina, sabi ni Noli De Castro, hindi ko po sinabi yun kasi sinabi ni Mr. Fabito about sa pagan festival, yung Christmas nga being a paganist na ritual, no? So nag-react si Kabayan Noli De Castro. Ako din medyo, nung sinabi nga niya dito, medyo na, hindi naman na-alarma, pero it caught my attention kasi wala akong narinig na nag-mention si Kabayan about it. So, yan po ang dapat nating ingatan dahil marami po sa mga speakers ang isa-shape niya, ibebend niya, kung ano yung mga posibleng nasabi natin o hindi nasabi natin. And you have to be active and quick if ever na minimisconstrue niya o minimisinterpret niya yung ating sinabi. And most likely, ang gagawin po ng kalaban sa isang argumentasyon, i-misinterpret niya yung sinabi mo para umayon sa kanyang agenda o sa kanyang punto. So ang mga Kristiyano nang ito ay ginawa nila what we call Christianized this pagan celebration, ginawang Christmas to emphasize the fact that Jesus Christ is the Son of Righteousness. Ayun, parang sinabay ho? Parang yung celebration na pagano, kinuha nila at binigyan ng Christian symbolism. So doon na nagano yung December 25, but actually it has to do with the season, the winter solstice na sinasabi noon. So ang agree po December 25. December 25 din ang pinagdiriwang. Okay. Sa Iglesia ni Cristo po. Sa Iglesia ni Cristo, kinikilala namin ang ating Panginoon Kristo. Pinanganak. Pinagagalak namin siya ipinanganak sapagkat siya ang tagapagligtas. Pero sa tagat ng Iglesia ni Cristo, siguro gaya rin ng alam, ang tanging batayan namin ay ang banal na aklat, ang Biblia. Sa banal na aklat, walang mababasang ang ating Panginoon si Cristo ay ipinanganak ng December 25. Maraming mga nagpapatotoo dala kong iba't ibang mga aklat ngayon. At talagang hindi katanggap-tanggap ng ating Panginoon si Cristo December 25. So hindi ko kinikilala na Iglesia ang December 25. Nagsak na kapanganakan, pwede ng kapanganakan. Sa Pasko? Ang Pasko ng Iglesia ni Cristo, ang Pasko ay tinuturo ng Biblia. Ano ito? Yan ang gusto kong basahin. Anong peke ho? May peke ho ba? Walang tiyak na petsa. Walang tiyak na petsa. Sapagkat ang tiyak na ang pagdiriwang ng Pasko o Pasko ng mga Iglesia ni Cristo ay kalahat ng panahon. At gusto kong basahin. Araw-araw kayo Pasko? So, kung ang pag-uusapan ay ang paraan ng pagdiriwang ng Pasko o Paskwa na sinasabi ng Biblia. Mari ba? Pakibasa ko. Sa unang Korinto, 5:7 hanggang 8 ng Biblia. Alisin ninyo ang lumang libadura, ang kasalanan, upang kayo'y maging malinis. Sa gayon, matutulad kayo sa isang bagong masa na walang libadura at ganyan nga kayo, sapagkat naihandog na ang ating korderong pampaskwa si Kristo. Kaya't ipagdiwang natin ang Paskwa. Yan ang Pasko. Ngunit, hindi sa pamamagitan ng tinapay na may lumang libadura ng kasamaan at kahalayan, kundi sa pamamagitan ng tinapay na walang libadura sa gisag ng kalinisan at katapatan. Anong libadura? Ano yun? Yun ang pampausa. Yun ang salitang figuratibo ng Biblia. Araw-araw. Sir, pupuntahan ko lang dito sa born-again Christian. Ang born-again Christian, walang tiyak na sinasabi ang Biblia ukol sa kapanahunan o sa date na tinatawag kalendaryo. Pero batay po sa Galatia 4:4, itong nasasabi ng Biblia, but when the time had fully come, God sent His Son. Nung naging kabuuhan ang panahon, ipinadala ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. Kung kailan ang kabuuhan ng panahon, yun lamang po ang nababanggit ng banal na kasulatan. So, lugar, wala pong talagang date. At kung siguro madadalaw po, meron pagdiriwang ng Pasko, pero ang pagdalaw po sa mga iglesia ay sa mga simbahan at mga kongregasyon, ay pinagdiriwang ang pagdating ng Panginoon sa bawat buhay ng mananampalataya araw-araw. So, araw-araw din sa inyo? Araw-araw po. Parang sa iglesia. Kaya sabi po sa isang taong nagbabalik loob sa Panginoon, abay ang lahat ng kalangitan at mga anghel ay nagsasaya. At nagtitinagdiriwang ang pagbabalik ng isang tao sa Panginoon. Sa Katoliko, paano natin sasagutin ganyan? Na wala silang eksaktong Pasko, kundi araw-araw ay Pasko sila. Sa atin naman, ang buhay nga ng Jesus ay nasa buong taon natin. Mahirap naman na araw-araw Pasko, tapos lahat ng ginawa ni Jesus ay araw-araw din. So, ang ginagawa namin ay nasa tinatawag namin isang liturgical year. So, ito ay talagang nahango sa Pasko na sinabi namin, sabi niyo,
ng Paskwa ay ang kamatayan at ang pag-aalay ng sariling Jesus para sa ating kaligtasan at ang kanyang muling pagkabuhay. Kaya yun ang sentro talaga ng ating pagdiriwang. Kaya ang Pasko ay paghahanda nito. No? Kaya naging Pasko dahil bago nga sa Paskwa. Kaya ang date ng December 25 ay talagang nauukol bilang paghahanda para sa pinakamahalagang pagdiriwang na yon na ginagawa natin. Ayon sa mga kalendaryo ng mga Hudyo, ito yung Passover. Kaya ang kalendaryo ng Hudyo mahirap. Intindihin kasi pabago-bago ito sa ating kalendaryo. No? Kaya mapapansin natin ang Holy Week ay pabago-bago din dahil batay ito sa buwan. At nangyayari, sa tulad ng sinasabi sa Exodo, ika-12 kabanata, ito ay nasa ika-14 na araw ng buwan ng Abib. So ito yung ika-14 na araw, ito yung talagang full moon na ng ating. Kaya mapapansin natin, yung magdiriwang tayo ng Holy Week, ay talagang full moon. Hindi, December, yung Yes. Pasko. Yung Pasko. Kaya nga, yung Pasko, batay doon. Kaya binabalikan ngayon ang lahat ng araw. So bago yon Pasko ng pagkabuhay, yan ating paghihirap ni Jesus, ang kanyang pagtutukso, tapos bago nun yung kanyang pagpapakita sa kanyang binyag, at bago nun, ang Pasko. Kaya lahat ay naangkop sa buong liturgy. Basta tayo magpapaliwanag, yung maliwanag lang at mayroong mga kababayan tayo, siyempre hindi nakakaintindi gamit sa Biblia. Ano? Pero may binabasa ako dito na may question, sinasabing October daw. Oh, Yung October. kapanganakan ni Oh, bago yan ha. October daw ang date ng Christmas. That's interesting na nasabi ni Kabayan Noli de Castro. Pero gusto ko lang po i-mention, ano? So far, ang Born Again, wala pong sinasabi na exact date ng Pasko. Ang Iglesia ni Cristo din po, sa kanila, wala din pong exact na date ng Pasko. And at least sa Iglesia, mas clear sila na they don't celebrate it. It should be every day, yung konsepto nga ng pagdiriwang ng Paskwa. Sa Katoliko naman, sinasabi nga dito nung isang guest na kinakailangan na magkaroon ng isang fixed date dahil unlike the Jewish calendar, kung Jewish calendar yung susundin, pabago-bago ito. Sa Philippine Independent Church naman sa Aglipa ay basically, they stand by what the Roman Catholic Church was saying. That's what I can understand so far. Kristo? Bakit hindi natin masabi ang talagang kapanganakan ni Kristo para masabi natin na ang Pasko ay talagang kapanganakan ni Kristo? Buti yan, sumagot sa isang aklat ng Iglesia Katolika, The Externals of the Catholic Church. Ayan, sulat ni John Sullivan. Ganito ang nakasulat eh. There was a great diversity of opinion among ancient authorities as to the birthday of our blessed Savior. Many writers, especially of the Eastern Church, assigned an entirely different season of the year from that observed at present. Saint Clement of Alexandria quotes some who placed it on the 20th of April or the 20th of May. And a very common belief in the Orient was that our Lord was born on the 6th of January. Kung gayon, mapapansin natin, ito itinatay sa pagkakaiba't iba ng mga opinion ng mga Catholic authorities, ng mga early fathers of the Catholic Church. But Ay ang nagsasabing, hindi talaga naniniwala na December 25 din, dalang date sa ngayon. ang December 25 ang tinagdanan natin dahil tinagda lang natin yan. Actually, tinagda din dahil sinusunod natin ang Roman calendar. So, ang Eastern churches ay medyo ibang kalendaryo yung sinusunod nila. Sa Aglipa yun, ganun din. Ganun din sa Katoliko. December 25. Sa Born Again. Sa minsan sa pananaw po natin siguro ay kung itinagdiriwang natin ito sa lahat ng kapanahunan, siguro natataon yung kapanahunan ng Disyembre 25 ay parang sasabihin natin highlight of the celebration na kung saan ay lahat nagkakasama-sama. Pwede tayong pumili, pwedeng ilipat sa anong kalendaryo at anong oras o panahon, ngunit sa kaisipan na ating ginugunita, kinikilala ang pagdating ni Kristo, na siguro ay nabibigyan ang pagdiwang sa 25 ng Disyembre ng pinaka-culmination ng pagkilala ng kapanganakan ni Kristo. So, may pagkakilala tayo na kailan sa halimbawa, magdaos ka ng Pasko sa ibang yung trabaho, yung sistema ng pagtatakbo ng trabaho, bakasyon, mga bata. Bakasyon, Abay, mukhang magugulo. So, nadadala na rin kayo? Dahil Nang nahulugan, ibig sabihin, dahil doon sa pangkalahatan na mayroong mga pagdiriwang na kung saan halimbawa, Sabay na lang. pinagdadiwang ang komunyon. Yun ay binibigyan na papaliwanag ukol sa kapanganakan hanggang sa kamatayan. Sa iba't ibang mga pagkakataon ng pagdiriwang. nasasama na rin kayo? Dahil Meron pong mga pagdiriwang, ngunit hindi iba sa regular na mga... Pero pag Pasko, nasasama na rin kayo mga... Merong mga pagdiriwang. Kayo po, Iglesia ni Cristo po. Nasasama na rin ba? Gusto namin liwanagin ang panig ng banal na aklat eh. Kaya lang sinabi na araw-araw nagdiriwang kami ng Paskwa o Pasko dahil sa ayon din sa aking binasa kung napansin. Ngunit hindi sa pamamagitan ng tinapay na may lumang libadura ang pagdiriwang ng kasamaan at kahalayan,
kundi sa pamamagitan ng tinapay na walang libadura, sa gisag ng kalinisan at katapatan. Ang ibig sabihin. Kaya pagka ang tao nabubuhay sa kalinisan at katapatan, sa pang-araw-araw na pamumuhay niya, yan ang sinasabi ng Biblia, pagdiriwang ng Paskwa, na ang Paskwa ay ang ating Panginoong. Ayun. Okay. Magbabalik ko kami. Nakisip nga tayo sa ating mga panawin dahil mahirap intindihin sa pangkaraniwan natin mga viewers at maging ako sa aking sarili. Ang pagbabase natin sa Biblia tungkol sa kung bakit Disyembre 25 pinagdiriwang ng mga Katoliko, ng mga Glipay, Protestante sa ganun din, 25. Ang araw ng Pasko sa iglesia, sa ilang pang mga uri ng relihiyon, iba naman ang petsa sa iglesia at ng born again, araw-araw ay araw ng Pasko. Father? Yes, sa atin naman, ang pinagbabatayan kasi ay ang mga ebanghelista na talagang nagbibigay ng kasaysayan at mga tinakdang petsa. So, para sa akin, ang debate na ito, merong iba't ibang layers at we are around on the 15th minute of this debate. Ang kanilang dinidiscuss pa ay patungkol sa petsa. Ako, ini-expect ko na it will be much more than the actual date. No, kasi parang meron namang consensus dito na hindi nga talaga alam, according sa Bible, kung anong actual na petsa ng kapanganakan ni Jesus Christ. One thing is certain, there is an exact birth date. Hindi lang talaga natin alam kung kailan. Pero ganun pa man, ako ini-expect ko na ang other points of discussion would focus on if there should be or there should be no celebration of Christmas, and if there is, should it be celebrated at all? How should it be celebrated? At sa hindi naman nagsa-celebrate, ano lang ang ginagawa during December? Gusto ko yung nasabi ni Kabening, to paraphrase, yung nasabi niya nga na yung pamumuhay ng tama, yun ang paraan ng pagdiriwang ng Paskwa. That's a very interesting point as well. And I'm not so sure with other religions, pero ang alam ko, may mga religion outside born again, Aglipay at Katoliko na hindi rin nagsa-celebrate ng Christmas. So kung ang inyong pong relihiyon ay hindi po nagsa-celebrate ng Christmas, please comment down below po mga kayuti dahil hindi po ako maalam po kung alin sa mga relihiyon na nagsa-celebrate o hindi. Like, kailan nagsimula ang Pasko? Nagsimula ito na, una, ang Anghel Gabriel ay nagpakita kay Zechariah. Ito yung nangyari sa loob ng templo. So, ang tawag dito is Feast of Tabernacles. Ngayon, ito ay bandang October. So, bilangin natin. Kaya pala nabanggit yung October. October, yan. October. Ngayon, October. Tingnan natin. So, tapos sinasabi na ang Anghel Gabriel nagpakita kay Maria sa unang kabanata ni San Lucas, talata 26, yung ika-6 na buwan ng pagdadalang tao ni Elizabeth. Bilangin natin yan. So, October, November, December, January, February, March. March, no? Kaya, doon nagdalang tao si Maria. Doon naglihi si Maria. So, March, ilang buwan ang kinakailangan para isilang ang ating Panginoon? Siyam. Tumpak ng Disyembre. Yun ang pinagbatayan. Kaya yun ang pinagbabatayan. Kaya, March, ang pinagbabatayan ay yon si San Juan naman, pinanganak ng June 24, no? Si Jesus naman, so another 6 months more, ay December 24, 25. Sa bandang sa araw din na iyan, talaga ang kapanganakan ng Hindi nalalayo. ayon sa Hindi Biblia. nalalayo. Yes, oo. Minister Pineda. Ano natin matatanggap ang sinabi ng kinatawan ng Iglesia Katolika? Ito, Handbook of Christian Faith and Customs. Ito'y nilalathala nila. Pinatutunan, may imprimo to test ni James Coleman, merong Hilobistat ni Michael Noonan, mga Catholic authorities. Ganito sabi, the choice of December 25 was influenced by the fact that the Romans, from the time of Emperor Aurelian to 175, had celebrated the feast of the sun god, Sol Invictus. Ito ba sa Saturnalia? Hindi. Yan ang tinatawag nilang mitra sa Diyos ng mga pagkakas. Mitra kung tawag. Sol Invictus, the unconquered sun on that day, December 25, was called the birthday of the sun. Yan, gawang pagano yan. Na-influensyahan yung birthday ng isang Kristiyosang pagano. Kaya sabi ito, it has sometimes been said that the nativity is only a Christianized pagan festival. Sino may sabi? Christianized pagan festival. Isinakristiyanong pagdiriwang ng mga pagano. Isipin nyo. Aglipayan, so paano ito paliliwanag yun? Sa amin ulit, hindi namin masyadong binibigyan ng diin yung pizza. Magbago man ang pizza para sa amin, hindi yun makaka-apekto sa pananampalataya ng isang membro ng aming iglesia. Sa paningin ng isang Kristiyano, baguhin man ang pizza, hindi yun makaka-apekto sa aming pananampalataya na nagsasabi na ang Panginoong Jesucristo ay naging tao at sa kanyang pagiging tao sa lubusan tao at lubusan Diyos at upang tayo ay kanyang iligtas, hanguin sa ating pagkakasala.
yun ang pangunahin sa aming pananampalataya. Yun ang binibigyan ng diin, no? Isa sa mga diin na aming binibigay sa araw ng Kapaskuhan. Bagamat ating ipinagdiriwang yung kapanganakan ng Panginoong Hesukristo na ang Diyos ay naging tao, no, sa pamamagitan ni Hesukristo. So yung si Hesukristo na yon, sa kanyang pagiging tao at pagiging Diyos, siya ang nagkaloob sa atin ng ating kaligtasan at naghango sa ating pagkakasala. So para sa inyo, mas yung Pasko ay si Jesus Christ. Ano ba? Ang Pasko ay yung pagiging tao, pagkakatawang tao ng Diyos. So, sa pamamagitan sa pagkatao ni Hesukristo. Ayun. Kaya tinitingnan din namin yan, yung sabi kanina ni Father, sa amin ding simbahan, may sinusunod kaming liturgical season or liturgical calendar, no? Sa liturgical calendar niyan, ang unang panahon sa simbahan ay yung panahon ng Advento. No, the first day in Advent, in fact, is technically the Christian New Year, not January 1. At doon, ito yung sa Advent season na yan, dito napapaloob ng pagdiriwang ng kapanganakan ni Jesus, yung unang stage sa kanyang buhay. At sumusunod naman yan yung kanyang kapistahan ng pagbibinyag hanggang doon sa pagkamatay. Mr. Pineda, kasi po naniniwala ang mga iglesia ni Cristo na si Cristo ay tao. At parang pinagdiriwang ninyo ay ang karawan ni Felix Manalo dahil sa paniniwala doon nyo na anghel na sugo ng Diyos sa malayong silangan si Felix Manalo. Baka inyang naipagkakamali ng iba sa amin eh. Nakakala kasi salitang anghel, pangalan din ng isang kalikasan na tao. Ang pagka-anghel, ibig sabihin, pangalan ng tungkulin nyo. Pangalan ng karapatan nyo. Ibig sabihin sa Tagalog, sinugo, messenger of God, mensahero ng Panginoon Diyos. Kaya hindi dapat paghambingin eh. Ang paniniwala nyo kay Kristo, si Kristo yung tao. Ang paniniwala nyo kay Ginoong Manalo, si anghel. Mas mataas pa nyo si Ginoong Manalo kaysa kay Kristo. At magkatapos, ipinagdiriwang ninyo ang kapanganakan ni Ginoong Felix Manalo, samantalang kay Kristo raw ay hindi. Nagkakamali sila noon. Ang ating Panginoong Kristo, sinugo rin, pinakadakilang sugo. Siya anghel kung talagang tutuusin sa sintidong sinugo. Ngayon, bakit na? So ibig sabihin, ang word na anghel, ang kanilang pag-understand niyan ay sangsugo or sinugo. Interesting. Kasi diba sa general sense of the word, an angel is someone sent by God that are not gods, but also not humans. I don't understand though, bakit iba ang pag-define ng Iglesia ni Cristo sa salitang anghel, at yun nga, ang word daw nga anghel ay ibig sabihin sinugo. So si Jesus din ay isang anghel. Medyo confusing yan sa akin, ano ang basis nila in giving this quote-unquote distinct meaning ng salitang anghel. On the other hand, so far, interesado din ako sa magiging sagot ni Kabening further on the explanation that Jesus Christ is not God. Dahil so far, narinig natin, Jesus Christ is the top level ng mga sugo. Namin ipinagdiriwang ang kapanganakan ng kapatid na Manalo, hindi disiplina yun. Hindi aral, hindi isang holiday obligation sa loob ng Iglesia ni Cristo. Katulad mo. Pinagdiriwang mo kapanganakan mo, sila man pinagdiriwang. Pero si Cristo, pinagdiriwang din yung kapanganakan. Paano, gusto namin ipagdiwang. Pero paano namin ipagdiwang? Kailan natin ipagdiwang? Kontrobersyal ang petsa. Hindi ba pwede magtakda ng Iglesia ni Cristo ng isang petsa para kilalanin lamang na kapanganakan? Lalabag tayo sa banal na aklat. Sapagkat ang sabi ng banal na aklat, hindi tayo dapat makinig sa mga katahan ng mga tao. Kaya so, pinagbabatayan nila sa Biblia? Sa banal na aklat. Okay. Kung ano ang sinasabi ng banal na aklat, yun ang aming ginagawa. Katulad nitong binasa ko kanina. Inaamin nila, isinakristyano ang pagan festival na yan na ang tungkol sa pagdiriwang sa Pasko, pati petsa. Labag na labag kay Kristo. Okay. Sa born again Christian, may mga klase ng born again Christian. I think ang question dito is, paano nagiging labag ang isang pag-set ng date ng kapanganakan ni Jesus Christ? Dahil ang obvious na fact is we don't know when the date is. Yun ang obvious na fact. Pero we know that Jesus Christ has a birth date. So yun yung issue dito di ba? So sinasabi ng Iglesia ni Cristo dito, we will not celebrate because we don't know exactly what the date is. And secondly, ang December 25th ay isang Christianized na pagan festival, yun ang sinasabi nila. So dahil ito ay gawa-gawa lamang ng tao, hindi natin to dapat nasundin. Yun ang sinasabi ng Iglesia dito. Ang klaseng born again Christian sa inyo? Ito ay kasama ng mga ebangheliko at kumikilala na si Jesucristo ay ipinanganak gayon din ng nabanggit na maging tagapagligtas ng sanlibutan. Pero walang eksakong petsa gaya ng kay Mr. Pineda sa Iglesia? Walang tinatakda na petsa. Pero mayroong ika nga ay pagsunod sa pagkilala ng culmination ng pagpaparangal
sa Panginoon sa kanyang kapanganakan. Pero hindi nangangahulugan yon na yun ay ang tinakdang panahon o araw, sapagkat yun ay naging isang naging batayan lamang na maari nating isalagay sa kalendaryo. Kung yun ay nilagay sa Enero, pwede din natin pagdiriwang sa Enero. Kung yun nilagay sa anumang kalendaryo, kung ngayon dahil dito ay nakikita natin ang kahalagahan ng paggunita. Itong sa punto na kalagahan ng paggunita, kung itinagunita ng Panginoon ng mga iba't ibang mga stages o mga bahagdan ng kanyang buhay rito sa lupa, siguro napakahalagang gunitain ang kapanganakan niya. Okay, dahil na-mention dito ng pastor ng Born Again yung patungkol sa paggunita o sa pagdiriwang, ang question din naman dito is, if we celebrate Christmas, what is the best way of celebrating it? Kasi kung titingnan natin ngayon, it's a very, commercialized. Napakadaming bilihan ng regalo, napakadaming pressure sa mga ninang, di ba? So I would say na because of the modern trend, it became a commercial event other than the real meaning, quote-unquote, yun nga, yung birth nga ni Jesus Christ, di ba? Kaya nga, lagi natin naririnig yan sa kanta ni Jose Marichan na yung real reason, di ba? Why we have this, kumbaga, the reason for the season. Pero anyway, yung question dito sa Born Again is, bakit sila nakikisama din sa mga celebration na itinakda ng mga early Catholic na mga pioneers? So, yun ang issue dito na pwedeng i-mention ng INC. So, bakit hindi kayo nagkaroon ng stand, either ng separate na date, at saka bakit kinakailangan magkaroon ng emphasis on the culmination, di ba? What is your basis in saying that this is the highlight or the culmination of the actual event? Iglesia ni Cristo hindi ba pwede natin masasabing araw-araw ginugunitan natin ang pagsilang ni Cristo? Ganun ba? Kinikilala namin. Araw-araw ko yan. Anong masamang araw-araw magunitan natin? Kasi yung pagsilang ni Cristo. Oo. Kaya ginugunita. Pero pag December 25, parang may pagdiriwang ng iglesia na sinasabing araw ng mga bata ba? Gano'n? Ay, hindi. Natapat lang yun. Malayon lang. December 25 po. Pero hindi sinasadya yun. Kaya itinakda ang pagpapasalamat ng kabataan sapagkat December 25. Sapagkat sa ibang mga distrito ng Iglesia ni Cristo, nagpapasalamat ang mga bata ng ibang petsa. Komo din sa Metro Manila, komo yung December 25, iba nga, holiday. Sa layo namin ibukod ang aming mga kabataan. Metro Manila lang ho yan. Sa Metro Manila lang halos. Totoo yan. Yung December 25 na araw. Hindi talagang kinusa yun, kundi komo yung araw na December 25, holiday. Yung mga bata, yung mga pagkakapanahon yun, ay aming ibinukod sa isang pagsamba nila sa Nagkataon mo ba yan o... Nagkataon daw nga. Nagkataon lang. December 25. Nagkakataon lang, pero hindi... Anong pinagbatayan mo dyan? Holiday? Common baptist sa opisyal. Walang Holiday. lawain ng mga tao. Kaya napakaganda ng pagkakataon para sa mga bata, kasama ang kanilang mga magulang, na idaos yung kanilang pagpapasalamat sa Diyos sa loob ng aming mga bahay-sambahan. Pero hindi ibig sabihin, sa ilalim ng Espiritu ko, December 25 ngayon ipinangalan ang Kristo, kaya kayo ngayon magpasalamat. Wala hulong ganun dito. Okay, so mga members po ng Iglesia ni Cristo, mga ka-youthi, at yung sa mga nag-request po ng video na ito, gusto ko pong malaman, yung sinasabi po dito na Thanksgiving ng mga bata, ano po bang nangyayari dito? Meron po bang gift giving, or is it just a special na service na kung saan yung mga bata ay na-highlight, or meron bang pagkanta, pag-offer ng kanilang papuri sa Diyos? Baka po, pwede niyo pong ma-explain po ito sa amin further, kung ano ang nangyayari dito sa sinasabing Thanksgiving ng mga bata na natataon sa December 25th. Parang ang sabi nila, Katunayan yun kasi ang sabi nila parang ang Pasko kasi para sa mga bata, sinabay na ng Iglesia ni Cristo. Nagkakataon lang. Nagkataon lang. Nagkataon lang. Magbabalik ko kami. Sa Born Again at saka sa Iglesia ni Cristo, kung sakasakali po na mapatunayan na talagang sabihin natin December 25 o Octubre 25 ay pinanganak talaga si Cristo. Tayo ba isasangayon ay pagdiwang natin ang Pasko, halimbawa sa Petang? Ipagdiwang ang kapanganakan ng ating Panginoong Kristo, ngunit sa paraang itinuturo ng Biblia. Noong magdiwang ang mga anghel ng si Kristo ipanganak, ang ginawa nila ay nagpahayag sila ng pagpuri sa Panginoon Diyos. Hindi ba? Kalwalatian sa langit at kapayapaan sa lupa. So ano ibig sabihin, pagdiriwang ng Pasko ngayon? Hindi namin ipagdiriwang na katulad ng pagdiriwang ng mga Katolik at mga Protestante sapagkat inaamin nila ang paraan ng kanilang pagdiriwang ay binaluan ng mga gawang Ano? Okay. Kalabang-kalaban ng ating Panginoong Kristo yan. May binabasa ko kasi ako dito. Mari ba pakitulutan mo lang basahin kung sa Biblia ni Kristo o kung sa pagano. Interesting na na-mention yung konsepto ng pagan na mga ritual. Ang tanong ko sa mga gusto pang mag-deep research dito, marami ba sa paniniwalang Kristiyano ay base sa paganong paniniwala? At pwede ba natin i-deep dive dito? Marami bang aspekto ng pagiging Kristo ni Jesus ay base din sa mga sinuunang pananampalataya sa Middle East? So yan, pwede niyo pong i-research yan.
Sapagkat kung tayo tunay na Kristiyano, susunod tayo kay Kristo. Ganito nakasulat, Mateo 6:7-8. Ang inyong panalangin ay huwag paulit-ulit, tulad ng ginagawa ng mga pagano. Pagkat akala nila'y diring din sila dahil sa dami ng salita. Huwag nga kayong tumulad sa kanila. Sa mga pagano. Sa panahon ni Kristo, may mga pagano na. Yamang bago pa ninyo sabihin, ay alam na ng inyong Ama kung anong inyong kailangan. Pagkatapos nakasulat sa Efeso 4:17, kaya't ito ang masasabi ko, sa pangalan ng Panginoon, huwag na kayong mamuhay na gaya ng mga paganong walang kabuluhan, ang mga iniisip at nadirinlan ng kaisipan. Dahil wala silang pagkaunawa, matigas ang kanilang puso, iwalay sila sa buhay na mula sa Diyos. Oy, ang ganda nun. Ang ganda ng punto na ginawa dito ni Ka Benning kasi sinasabi niya nga na bakit tayo susunod sa mga ritual ng mga pagano na klaro mismo sa Biblia na yung mga gawaing pagano ay hindi dapat nating sundin. Dahil ang pagtatakda ng Pasko ay isang celebration na itinaon sa isang pagano na ritual. So ang sinasabi niya, hindi dapat natin sundin at tayo ay magkaroon ng Pasko na base sa mga pagano nga na paniniwala. So tingnan natin kung anong magiging response dito ng mga Katoliko at Protestante. Pagkatapos i-adapt natin ang mga Tingin ko lang ang inyong reaction tungkol dito sa binabasa kong ito. Of all the holy people daw sa ating scriptures, walang nakatala na ipinagdiriwang nila o ginugunitan nila ang birthday nila maliban sa mga makasalanan na katulad ng Pharaoh at ni Herod na kung saan ipinagdiriwang ang kanilang kapanganakan. So, wala ba kayong reaksyon na pinagdiriwang ang kapanganakan o birthday ng mga makasalanan lamang? Totoo ba yun? Merong mga aklat na nagsasabing ganyan. Pero wala ko sa iglesia niyan. Nang ipinagdiriwang, birthday lang ng mga makasalanan? Ay, hindi. Karapatan ng isang tao. Katoliko, ganun din. Ipagdiriwang niya yung kanyang kapanganakan. Kaya lang ngunit, yung pagdiriwang namin ng aming kapanganakan, hindi doktrina sa loob ng Iglesia ni Cristo. Hindi doktrina yun. Okay. Meron nung kasing report ang ating kasamang si Eric Cortez dahil sa ang Jehovah's Witnesses. So itong saksi Jehovah ay tumangging pumarito ng live at makaharap po kayo dahil sa pangamba nilang baka daw mauwi sa debate. Itong palatuntunan ito. Pero pinaunlakan po kami na makapanayam si Ginoong Felix Fajardo, ang ministro ng mga saksi ni Jehovah, para magpaliwanag sa kanilang paninindigan hindi sa pagdiriwang ng Pasko. Very interesting sa akin yan na sa particular na episode na ito, hindi nakapagdebate ang Jehovah's Witnesses. So curious tuloy ako dahil meron tayong nakitang debate. Kung maalala nyo po, meron po tayong ginawang video reaction ng Jehovah's Witnesses. Dalawang video po meron po tayo dito versus Brother Eli Soriano. So ibig sabihin po ba nun, this is not allowed or dinidiscourage po ba ang pakikipagdebate sa mga member po ng Jehovah's Witnesses? Dahil yun nga ang nangyari dito sa kanilang episode dito sa Magandang Gabi Bayan. So please comment down below mga kayuthi kung kayo po ay member po ng JW. Pakinggan muna natin ang report ni Eric Cortez. Ayon kay Ginoong Felix Fajardo, ministro ng mga saksi ni Jehovah, hindi dapat ipagdiwang ang Pasko na sinasabing anibersaryo ng kapanganakan ni Jesus dahil wala umanong nakasaad sa Biblia na ipinagdiwang ni Kristo ang kanyang kaarawan. Sa pagkakataon na si Jesus ay narito sa lupa, mayroong mga 33 pagkakataon dumating yung araw ng kanyang kapanganakan. Wala man lamang ni kahit isang banggit na siya ay nagdiwang ng kanyang kapanganakan. At hindi iniutos ng Diyos sa Biblia na ipagdiwang ang kaarawan ng sinuman. Ayon pa kay Ginoong Fajardo, tanging ang mga pagano lamang o mga taong hindi kumikilala sa tunay na Diyos ang nagdiriwang ng kaarawan. Sa Biblia, maliwanag ang pagkakasabi na ang dalawang nagdiwang lamang ng kaarawan ay parehong pagano at ang naging resulta ay hindi nabuti. Isa ay si Paraon at ang pangalawa ay si Herodes. Nasabi yun sa Ecclesiastes 7:1 na ang sabi, mas mahalaga ang araw ng kamatayan kaysa sa araw ng kapanganakan. Si Jesus ay hindi nagsabing ipagdiwang ang kapanganakan, ngunit nagsabi naman siya na alalahanin ang kanyang kamatayan. Binigyang din ni Ginoong Fajardo na hindi ang 25 ng Disyembre ang tunay na petsa ng kaarawan ni Kristo. Sapagkat ang sabi, noong si Jesus ay ipanganak, anya ay may mga pastol na nagbabantay sa kawan, nagbabantay sa parang ng kanilang kawan. At yun ay sa gabi. Tatanungin mo ang ordinaryong mga taga-roon sa Jerusalem. Sa kasalukuyan, anong kaya maaaring mangyari ito? Ang marahil na kanilang sasagot ay mula mga buwan ng Abril hanggang buwan ng Oktubre. Summertime Pero sa atin. hindi nila sasabihin ito ay nangyari sa buwan ng Disyembre. Pagkat yan ay talagang taginaw, malamig, at may mga pagkakataon pang umuulan ng niebe sa panahon. Right. Makes sense. At ayon sa komputasyon ng mga saksi ni Jehovah, Oktubre at hindi Disyembre pinanganak si Jesus.
tinatanggap ng halos maraming relihiyon na ang kanyang kamatayan ay nangyari sa mga Abril 1. At ang kanyang edad noon, nung siya ay mamatay, ay 30 taon at 6 na buwan. Dagdagan mo lamang ng 6 na buwan pa yung kanyang kamatayan at magiging araw na ng kanyang kapanganakan, di ba? Eh ngayon, kung Abril 1 yun, namatay siya, eh dinit nilabagdag sa ngayon ng 6 na buwan, di Mayo, Junyo, Julio, Agosto, Septembre, Oktubre. Ang kanyang kapanganakan. Hindi aabot ng buwan ng Disyembre. Nag-uulat, Eric Cortez na magandang gabi, bayan. Okay, pero parang sinasabi dito sa naintindihan ko, no, based sa interview nga sa Jehovah's Witnesses, so while quote-unquote, they were able to calculate na October daw ang birth month ni Jesus Christ, pero wala silang ginagawa. No, walang actual na celebration o pagdiriwang na ginagawa. Dahil nga para sa kanila, mas importante daw ang death date kaysa sa birth date. Ito mag-react mo sa sinasabi na. Kung muna, hindi namin matatanggap na ang nagdiriwang lang ng kapanganakan ng mga taong walang Diyos, mga pagkakas, yung mga makasalanan. Paano nung ipanganak ang ating Panginoong Kristo? Mga anghel na galing pa sa langit ang nagdiwang. Nagpuri sa Panginoon Diyos. Paano natin tatanggapin yung sinasabi niya? Ganun din ba niyo pa? Hindi lang yun. Pagkatapos, ang mga Hudyo ay kinakailangan magdiwang ng 12 kaarawan nila because ito yung tinatawag nilang talagang pagmamature na nila, no? Rite O ang of tinatawag passage. sa wikang Ebreo, bar mitzvah. Kaya mismo bar si mitzvah. Jesus ay nagdiwang din ito sa ikalawang kalabanatan ni San Lucas, talata 42, sabi niya, and when he now reached 12 years old, so talagang naabot niya ng 12 years old, nagpunta nga siya sa Jerusalem. Kaya talagang pinagdidiriwang pa rin nila ang kanilang kaarawan. At itong pinaka-special na birthday niya, yung ika-12 birthday. Tapos ikalawa, ako'y nanirahan talaga sa Jerusalem ng halos isang taon. Nag-aaral ako sa Hebrew University. Ang taglamig doon, yun ang pinakamagandang panahon para magpastol ang mga pastol dahil malago ang damo. Kapag tagtuyot naman, talagang brown na brown ang lupa. Wala silang makakain. Kaya hindi maaari yung April na October mangyari dahil tag-init yun at tuyot na tuyot ang damo. Pero pagdating ng Disyembre o pagdating ng bandang November, December, January, hayan, taglamig, so yun ang mas magandang talagang pagpapastol. Ang pagpatawad niyo, hindi ko matanggap yun naman binasa niyo sa Biblia. Na binanggit na si Kristo, umabot ng 12 taon, anyo 30, anyo 33. Parang ibinabalita lang kung ano ang kanyang edad. Pero hindi mababasa rin ipinagdiriwang niya ang kanyang kapanganakan sa isang tsak na petsa. Wala yan. Parang sinabi lang, ika-12 taon, pumasok siya sa templo, nag-usap siya sa mga tao ron, tumaan niyo 30, nagsimula siya ng kanyang ministeryo, natapos ng anyo 33, sabihin na natin yun. Pero hindi sinasabi niya, nagdiwang si Kristo ng kanyang kapanganakan. Pero sa wikang sa Hebreo, kinakailangan unawain nga natin ito ay batay talaga sa panahon na yun sa Hebreo, sa isang tunay na kasaysayan na nangyari at naganap, no? Sa ika-12 taon ng bawat Hebreo ng kanilang kaarawan, sila ay nagdiriwangan ng bar mitzvah. Kaya makikita natin, ito yung unang pagkakataon, sila ay papasok sa templo, sa sinagoga, at babasahin nila sa harap ng lahat ng tao, Shema Israel, Adonai Echad. So, pakinggan nyo Israel, ang Diyos natin na isa, ang Diyos natin ay ating Panginoon. Tanggapin na natin yan, pero hindi sinasabing pagdiriwang ng kapanganakan. Kaya maraming mga nagpapatotoo. Ito lang mga librong nagadala ko eh. Maraming nagpapatotoo ang mga unang Kristiyano, ang ating Panginoong Kristo, hindi nagdiwang ng kapanganakan ng ating Panginoong Kristo. Pagka talaga namang hindi inyutos. Kung totoo mang inyutos nandiyan sa mga anghel na inutusan niya para ipagdiwang noon mismong isilang ang ating Panginoong Kristo. Pero magpasa tayo ng banal na aklat. Pagkatapos nun, wala nang inyutos. Yun ang banal na aklat nyo at saka Yan. Same lang ba? Problema kasi ang pinag-aralan ko po ay yung mismong original na wikang Hebreo at yung wikang Griego. ayun sa kanya. Aba, yan binatay sa mga, sapagkat ito ang Pilipino. Kaya itisaling, binatay din sa pag-aaralan ng susuriin. Sa born again, ano yung dala nyo? Gayon din po ay batay din ang hango sa mula sa Hebreo at Grego. Kasi hindi kami nagsali nito. Magkakaiba ito? Oo. Pareho po. Hindi ko kami nagsasali ng Biblia. Hindi kami nagsasali ng Biblia. Magbabalik ko kami. Ang kaming commercial break eh. Okay, before that, that's a nice discussion there. And gusto ko din yung paraan ng pag-facilitate ni Noli De Castro nga patungkol nga sa issue na ito. Na-appreciate ko dahil initially ko napansin ninyo, the focus of Iglesia ni Cristo was saying some verses and yun din ang ginawa ng protestante kanina. And take note
At dahil aware siya na ang viewers ng palabas na ito ay typical lamang na Pilipino, masang Pilipino na posible na wala gaanong knowledge sa Biblia. So sinabi niya kanina, ko napansin niyo po na wag gaanong gawing technical para maintindihan ng mga viewers. At pansinin niyo po, maganda rin na na-mention niya yung about din sa Biblia, na ano yung Biblia na meron kayo. So gusto ko yung ginawa ni Kabayan Noli De Castro. Tuloy-tuloy ang aming usapan tungkol dito sa pinag-uusapan nating Pasko, Father, mo sinasabi kay kanina bago tayo magbalik sa point. Yeah, siguro yung reaction ko doon sa nabanggit kanina ng sa Jehovah. Ang mga nagdiriwang lamang ng kanilang kapanganakan ay yung mga pagganot ng mga kasalanan. Ay hindi rin namin matanggap yun. Halimbawa, sa amin, isang pagtina Kristiyano, sa aming ritual, mayroon kaming misa ng pasasalamat para sa araw ng kapanganakan. Kaya 25 yan. Hindi. Yung birthday ng isang tao. Yung sinasabi niya kanina na nagdiriwang lamang ng kapanganakan ay yung mga pagganot, mga makasalanan. Kami, nagdiriwang ng aming birthday o kapanganakan, pero doon, pangunahin yung pagpapasalamat. Nagkataon lamang na sa ating kultura, napapaloob yung isang uri ng pagdiriwang na kailangan kang maghanda, magbida ka. Ganito yung ating kultura. Subalit, sa gitna ng pagdiriwang na yan, hindi nawawala yung diwa ng pagpapasalamat. Hindi ibig sabihin na gusto mong magpabungga o gusto mong magpasikat. Naririyan pa rin palagay ko sa diwa at sa puso ng bawat Pilipino, kahit gaano kabungga yung pagdiriwang niya, esensya yung pagpapasalamat sa Diyos. Araw na ito, bigyan sumapit siya sa kanyang araw ng kapanganakan at yung pagpapasalamat at panalangin na mapagkalooban pa ng grasya sa isang darating na panahon. Mister, ano po ang papel ni Maria sa kapanganakan? Siyang ina ng ating Panginoon. Ay sa inyong reliyon. So, nakakaisa tayo sa kapanganakan yan, Then, ang isa rin dito sa kini-question ay yung simbolo. Halimbawa, yung simbang gabi, Noche Buena, paano ba paliliwanag sa Katoliko? Okay, so dito na tayo, sabi ko nga kanina na ito yung mga dapat na essential na i-cover kapag tayo ay naniniwala na merong celebration or not, na dapat ba o tama lang ba yung mga paraan ng pagsa-celebrate natin ngayon, katulad sa mga Katoliko, yung simbang gabi. Naalala ko lang nung nasa high school kami, merong isang quiz show na kung saan kasali ako. At mali ako kasi hindi ako Katoliko. Na parang ang tanong yata is ilang mornings, so 9 mornings or something like that. So I don't know the answer. Yun, talo kami. Unang sa lahat, ang simbang gabi na simula, ito ay simbang gabi, hindi yun Advent Masses yan, hindi lang paghahanda. Ang simbang gabi mismo ay Christmas Masses na. At paano sa wala yung from December 15? Yung December 16 up to December 24. Ito ay Christmas na. Kaya nga, tinatawag Misa de Gallo, pero Gallo al manok, Pero dahil napakaaga. Ito ay dahil noong unang panahon, ang mga parokya ay talagang magkakalayo at yung mga iba't ibang mga bayan hindi maabot ng pare, hindi mapagmisahan ng isang misa sa December 25 mismo. Kaya ang ibang mga bayan ay maaga ay naglalakbay yung mga pare at sa maaga ng December 16, 17, 18, sunod-sunod din ng iba't ibang bayan. Yes. Okay. So Christmas Mass na yun. Pero ngayon pinagpatuloy natin, so lahat ng simbang gabi ngayon ay tinatawag natin Christmas Masses. Kaya tuwing kami ay nagdiriwang ito. May ngayon, Noche Buena doon. Noche Buena naman ay sa gabi ng mismong Pasko na. Okay. Gusto kong mag-react. So, interested po ako mga ka-youth dahil hindi po ako Katoliko, hindi po ako INC. Gusto kong malaman mula po sa mga Katoliko. So, pinaniniwalaan ba talaga ninyo na kapag nakompleto mo yung 9 mornings na meron kang parang pwede kang magbigay ng wish na matutupad yung wish mo? And yung next ko dito na question is, what's the basis for that? Ipagpalagay natin na only 8 out of 9. So, hindi na matutupad yung wish mo? Or kung 1/9 lang na mga mornings? What's the basis for this as well? So, gusto ko din pong malaman yan dahil ito po ay parte po ng tradisyon ng isang Katolikong Pilipino. Dito naman, ang batayan namin ang sinasabi nandun yun, Encyclopedia Britannica. Pakinggan ninyo nakasulat dito. In the Roman world, is Saturnalia, yung binanggit mo kanina. December 17 was a time of merrymaking and exchange of gifts. December 25 was also regarded as the birthday of the Iranian mystery god Mitra. Yung sinasabi sa Iranian the son of righteousness. Kaya, yan tinatawag nilang
Noche Buena yan, na nagsisimula ng December 17 or 16. Yan ang inspirasyon yun ni Saturnalia. Nagkataon lang yan. Nagkataon. Tulad yun, nagkakataon. Nagkataon lang yan. Nagkataon din. Hindi ko matatanggap na nagkataon sapagkat Actually, hindi ko matatanggap na nagkataon. Yung gift giving, pamimigay ng regalo kapag Pasko. May iglesia ni Cristo ba na namimigay din ng regalo kapag Pasko? Sabi, pagka Iglesia ni Cristo nagbigay ng regalo, sa isipan, kaya ako magbibigay ng regalo sapagkat ngayon, itinanggap ng Kristo. Ang Iglesia ni Cristo nakaunawa, hindi gagawin yun. Pero hindi kami tutuon sa pagbibigay ng regalo. Ang ating Panginoong So Kristo. kung ang iglesia ni Cristo ay magbigay ng regalo sa Pasko, hindi kayo tumututulo? Tatanungin natin yung tao. Bakit ka nagbigay ng regalo? Kaya ka ba nagbigay ng regalo sapagkat naniniwala kang ngayon ipinanganak ang Kristo? Pagka sinabi niya, mali, hindwa ang pananampalataya. Pwede rin mo kayo tumanggap ng regalo kapag Pasko naman. Kung tumanggap man kami, dahil sa ika nga, kinikilala namin ang kagandahang loob ng nagbigay. Hindi sapagkat Hindi sapagkat yun ang hindi sa diwang Pero hindi ba makakonsider din yan na pag-participate o pag-partake sa actual na celebration kung ikaw ay tumatanggap din? So medyo tricky yan, ano? Dahil po sa lahat po ng doktrina ng Biblia, isang issue po dyan yung pagiging legalistic, ano po, tinatawag natin. At pwede nating sabihin nga na hindi ka naman nagpa-participate dahil kinikilala mo lang yung kabutiang loob ng pagbigay sa'yo sa araw ng Pasko. But on the other hand, it could also be understood as you participating in an actual event, di ba po? So gusto ko pong malaman ano pong opinion po ng mga Iglesia ni Cristo patungkol po dito. Araw na yun eh. Insulto naman kung isuli namin. Pero hindi sa diwang. Wala bang iniwan sa ganito? Tumatanggap ba kayo ng Christmas bonus? Tumatanggap ang mga Iglesia ni Cristo. Ng Christmas bonus? Hindi sa sentidong Christmas. Hindi sa sentidong bonus. Ang bonus, kabayaran na isang pabuya, kabayaran bilang isang gantimpala, sinabi naman ni Cristo yun. Now, ang manggagawa, karapat dapat bonus lang ako. Sa born again Christian, kayo ba pag Pasko nagbibigay din ng aguinaldo, halimbawa, o kayo tumatanggap din kayo ng aguinaldo? So tinatawag po natin na Christmas bonus dahil ito po ay binibigay nga po before the year end. No? Actually sa Japan, ang tawag din year end bonus. So while it is common for us to say na Christmas bonus, I would say na this is just bonus dahil ito po ay legal po. Dahil ito po ay nakalagay po sa ating legal provision sa ating labor law na kinakailangan magkaroon ng 13th month pay yung ating mga trabahador, yung ating mga workers, especially mga regular workers. Sa ibang kumpanya nga, meron silang 14th month pay. Ayan, sana all. Di ba po? Meron pong pagpalitan ng mga pagbibigay ng mga kaloob at higit doon sa mga kaloob ay ang kaloob ng pananalangin, ang kaloob ng pagbibigay ng bendisyon. Yeah, you mean hindi yung regalo? Mayroong mga regalo pero na ituro na yung mga bagay na mga material mawawala yan eh. Pero ang binibigay na regalo ay mga bagay na kailanman di mawawala sa kanila. Ano ito? So nangangulugan ito kagaya ng pananalangin, pagbibigay ng pagbabasbas at gayon din ang pagbabahagi patuloy ng salita ng Diyos. So kadahilanan na kung mayroong tunay na pagdiwang ng Pasko ay nakasentro roon sa pagdiwang sa pagtanggap ng salita ng Panginoon. Yung katulad doon ninyo, magre-regalo sa isang Katoliko at sasabihin re-regaluhan kita ngayong Pasko ng Okay lang po o dalangin. hindi? Yung ba hindi natin masasabing pagano? Hindi natin ini-exempt yung literal, material ng pagre-regalo. Meron yun. Pero nakikita natin at lalo na kapag ang isang mananampalatayang Kristiyano ay lumago na sa pagkakilala sa Panginoon, ay nakikita natin na ang kanyang madalas nga po ang regaluhan ay Biblia, binibigay. Ang pagre-regalo ay mga bagay na makapagpapalapit sa kanila sa Panginoon. Ngayon, gaya ng sinasabi, maging sa mga kaarawan, maging sa mga okasyon ng mga anibersaryo, na ang isang mananampalataya Kristiyano may kaunawaan na sa mga bagay na mas mahalaga na nais niyang iregalo. At madalas, merong ibang pagbigdiwang sila ng kaarawan, mas gusto nila prayer meeting. Mas gusto nilang pasasalamat. At yun ay kinagagalak ng bawat mananampalataya Kristiyano na ipagdiwang. Sa Katoliko? Sa atin din, mas mahalaga nga ang pagdiriwang ng Yung gift giving? yung gift giving din, no? Sa halip lang na gift giving, dapat talagang meron yung spiritual na kahulugan din at ito ay lagi naman na ginagawa natin na lahat ng mga tumatanggap ng mga regalo ay nagbe-bless din sa mga ninong at ninang at yun ang naging kahulugan na manupon, ninang at yun ang ating ginagawa din at hindi lang yun ang pinakasentro talaga ang mismong pagdiriwang ng pag-aalay ni Jesus ng kanyang sarili sa ating banal na Eucharistia. Anong reaction niyo sa sinasabing nagiging commercialized na ang Pasko? Like for example, tuwing Pasko nagtataas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Na hindi masaya ang Pasko kung ang mga bata ay walang bagong damit. Kung walang regalo ang ninong o kaya ang ninang. Ito na lang siguro ito, Panoli, doon sa bonus. Dahil nadagdagan yung pananalapi ng tao eh. So may magagasta siya. Kanya-kanya silang abangan para magasta siyo. So, kinukonsider niyong commercialize ang Pasko? Meron, kinikilala po and nakakalungkot
na kung ang totoong diwa ng pagdiriwang ay nalubog dahilan dito sa pagiging komersyo na kaparaanan na ginagawa po ng mga mangangalakal. At dahilan dito ay yun nga po yung nawawala ang totoong pagdiwang. At inaakusahan ngayon ang mga sangkakristyanuhan na hindi kumpleto ang kanilang Pasko kapag walang mga ganito. So, naniniwala kay Father, nawawala ang espiritu ng Pasko dahil lang sa nagiging commercialized na ang Pasko. Well, hindi lang naman. Kasi ang mismo komersyo ang nagpapahayag din ng diwa ng Pasko sa kanilang mga simbolo ng ating pagka-Kristiyano. At yun nga, tulad ng mga parol at mga bituin at lahat mga dekorasyon na nangyayari, para bang kinakailangan kung yung espiritu mo ay talagang punong-puno ng diwa ng Pasko at ng kaligayahan, ay nagbibigkas mo rin ito sa ibang mga pamamaraan, no? Tulad din ng ginawa ng 3 mago, no? 3 wise men, no? Dahil tuwang-tuwa sila nang nakita nila ang ating Panginoon, na ngayon ipinahayag nila ang kanilang kagalakan sa pagbubukas ng kanilang kayamanan at pag-aalay ng handog sa ating Panginoon. Kaya ganito din ang ating nagagawa at sa bigayan niyon, mas marami itong natatanggap at yun siguro naiisip ng mga ngalakal na lalo silang nagbibigay ng bonus at sila rin naman ang tumatanggap nito ng mas marami. Kaya tulad din ng diwa din naman ng Pasko, tulad ng nagawa ng ating 3 wise men. Minister Pineda? Walang kayo question tungkol dun sa bigay ng regalo o komersyalisasyon ng Pasko? Dapat sa alam-alam, ang taludili ng ating Panginoon na nakasulat sa Biblia, it is better to give than to receive. Kaya pwedeng tumanggap, pero mas mabutihan niyang nagbibigay kaysa tumanggap. Kaya magbigay ng mga tao, sharing. Hindi kami tutol doon. Pero kailan matag-sharing? Nai-influensyahan ng maling pananampalataya, ng hidwang pananampalataya, hindi papatol doon ang Iglesia ni Cristo. At yung sinasabing ang Pasko kapanganakan ni Cristo? Oo, hidwang pananampalataya yun eh. Okay, magbabalik ko kami makalipas muli ang paglalakbay. Very good discussion. Very nice. Kami may Pasko, meron pa kayo. Aglipay po, Father, ano masasabi dito sa sinasabing commercialismo ng Pasko? Actually, kami masasabi rin namin na totoo nga na yung magkakaroon ng matatawag nating trend, no? Na yung Pasko ay nagiging commercialized. At ito ay masasabi natin, makikita natin sa iba't ibang uri ng pagdiriwang, pag-observe ng Pasko, no? Na sa halip na maituon yung tunay na pagdiriwang ng Pasko doon sa katotohanan ng pananampalataya na ang Diyos ay naging tao at itong pamamagitan ni Jesucristo at siya ang naging tagapagligtas natin, nawawala ang atensyon ng tao doon. Sa halip na pupunta sa mga regalo sa mga palamuti. At para sa akin, walang katuturan. Ang isang tao na maggagastos ka ng libo-libo sa iyong bahay, sa palamuti mo sa Pasko, na kung ating iisipin, sa pagdating ng Pasko, sinasabi natin, tayo Kristiyano, hindi natin masunod yung 9 na araw na paghahanda para sa Pasko. Hindi natin magawa yon. At kahit na pagdating ng araw ng Kapaskuhan, hindi pa nga makapagsimba. At kung iisipin na, libo-libo yung nagagastos natin sa pangapalamuti, isipin na lang natin yung mga nakakaawa natin, yung mga kapatid na mga naghihirap. Na kung titingnan natin kung paano natin ipagdiwang ang Pasko, sabi nga ni Maria, yung kanyang sa Magnificat, yung sa kanyang pagpupuri, doon natin tingnan, no? Siguro na my soul magnifies the Lord, no? And my spirit rejoices in God. Bakit? Sapagkat ipinakita niya ang kanyang kamanghamanghang gawa, no? Yung kanyang pagbibigay pansin at kanyang pagkiling doon sa mga mahihirap. Okay. Pero hindi kaya masisisi natin 3 hari na sila nagsimulan magbigay ng regalo? Siguro ang Diyos na munang nagbigay. Ng regalo? Ng regalo. Kanyang bugtong na anak niya. Walang Kaya niregalo niya. Pagkatapos si Jesus, ibinigay niya po ang sarili niya. Hindi siya nagpakamatay. Ibinigay niya. So hindi yung 3 hari ang unang nagpauso ng regalo din? Diyos. Kaya ang unang nag-gift giving ay ang ama na sa langit, ipinagkaloob niya kanyang bugtong na anak. Kaya yung Juan 3:16 na sinasabi natin na parang pinaka-sentro na ebanghelyo na nagsasabi na gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na kanyang binigay ang kanyang bugtong na anak. At sino man sa kanya ay sumampalataya ay hindi mapapahama kundi magkaroon ng buhay na walang Yes, Pineda. Kaming mga Iglesia ni Cristo, hindi kami tutol na magbigayan nga ng tao ng regalo, magmagandang loob sa kapwa. Pero ang inuulit-ulit namin sabihin, hindi tama na ang tao nagbibigay ng regalo na nai-influensyahan ng isipan kung tawagin ng Biblia, mali at hidwang pananampalataya. Ano masasabi niyo sa mga dekorasyon, star,
parol, yung Christmas tree, Christmas lights, at ilan pa. Ilan ba yung masasabi ng pagano ding... Pagan festival yan. Mga gamit ng mga pagano yan. At inaamin nyo ng mga Catholic authority. Sabi ko nga, hindi naman po. Hindi ba natin sinasabi na ang Christmas tree ay isang kaugalian, hindi pagano, hindi sa una nagsimula sa mga Germans. At ito ay galing din sa Biblia dahil talagang sinasabi na nandun ang puno ng buhay. Kaya nga, Symbolism. Ng dekorasyon dito. Lahat naman ng bagay. So, Christmas tree parang puno ng buhay. Yes, ay lahat ng tao may sariling interpretasyon dahil sa aming Katoliko, hindi ito pagano dahil talagang bateng naman sa Biblia at talagang nakukuha naman at nakikita natin na ang Biblia ay nagpapahayag ng salita ng Diyos, ng Espiritu niya sa mga konkretong pamamaraan at mga simbolo na talagang nakikita natin tulad ng bituin. Bakit may parol? Dahil talagang may parol na may bituin na natagpuan. Before that, I think dapat gawin niya ng distinction na magkaiba ang pagkakaroon ng simbolismo ng isang bagay patungkol sa actual na nakabase sa Biblia. Yung pare dito, ang sinasabi niya na base daw sa Biblia. Saan tayo nakakita ng parol kung ito ay base sa Biblia na nakasulat na sa Biblia na magkaroon dapat ng isang star-shaped na lantern o magkaroon ng isang Christmas tree. So I think it is highly erroneous na sabihin mo na it is based on the Bible when in fact it is just a symbolism created maybe because of an interpretation of the Bible pero hindi yun exactly na nasasabi. So, I think dapat nagawa niya ng distinction ito. Ngayon, nagkakausahan ni Christmas lights, nawawala ang parol. At iba-iba na ngayon ang korte ng parol. Paano yun? Correct. Pero at least yung mga Christmas lights siguro makita natin sa Makati. Merong mga bituin din. Spirit ang kinukuha na naman. Okay. Meron namang spirito mo na talagang Pasko na. Minsan pag nakita ng mga tao. Yan pa, Santa Claus. So nararamdaman mo uli yung pagdiriwang at pag-aalaala sa ating Panginoon. Hindi kaya time will come na ang Pasko ay ipagdiriwang natin na simple-simple sapagkat nagiging masyadong komersyalismo na? Hindi naman siguro dahil ang Diyos sa mga pagkakataon na naging mahalaga mga tinatawag natin decisive events na talagang may pinakita siyang mga simbolo at mga palatandaan na talagang siya'y kumikilos ng konkretong pamamaraan. Kaya ayan, tulad sa Exodo, sinalaya sila, kaya nga sila ay may awitan, sila ay talagang may konkretong pagdiriwang ng Passover. Kaya tulad din sa paggawa ni Jesus ng kanyang pagpapakasakit sa krus, ito'y muna inialay ang kanyang sarili at sinabi niya, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Okay. Ito ay responsibilidad ng lahat ng simbahan na napaalalahanan yung kanilang mga constituency, mga sinasakupan na sa tuwing pinagdiriwang ang anumang bagay ay isaalang-alang ang tamang kalagayan ng kanilang puso at maging ang intensyon. Sapagkat sa kalaunan ng panahon, nalilimutan ang pinaka-original na nais at nikliin. At siguro ay magiging sa pamagitan ng ating programa ngayong gabi ay naaalerto. Yung ang huli kong katanungan sa inyo. Tigi-tigisa kayo, ano? Tayo hindi nagkakasundo sa Pasko sa December 25 at sa kapanganakan ni Cristo. Pero, para sa atin, may mensahe ang Pasko kahit kayo, Iglesia ni Cristo, ano? Kayo muna, Father. Iyo sa lahat ang Pasko ang pasimula talaga ng dulot ng kaligayahan ng Diyos sa ating lahat na hindi tayo nag-iisa, pero siya'y kasama natin, siya'y maging tao tulad natin, nakaunawa sa ating hirap at sa ating buhay. At kaya nga, para bang yun, alam mo, ito ang ating Panginoon na hindi nag-iisa at pinagkaloob ng sarili upang maranasan at lubusan niyang maunawaan. Hindi ba para sa inyo hindi mali na nagiging commercialized ang Pasko? Ang commercialization ay bahagi talaga ng ating buhay dito sa daigdig. Pero pwede naman i-convert ang commercialization kapag gagawin natin ng wasto ito at ituturo natin ng tumpak na diwan ito. Okay, Mr. Pineda. Ngayon, kami bilang mga Iglesia ni Cristo, kinikilala namin, ipinagpapasalamat namin, ikinagagalak namin na ang ating Panginoong Kristo isinilang. May stand pa naman kami na ating Panginoong Kristo tagapagligtas at ililigtas niya ang Iglesia ni Cristo. Pero kung ating pag-aaralan, ang pagliligtas ng ating Panginoong Kristo bilang Pasko o Paskwa ay hindi ang kanyang kapanganak. Ang kanyang pagliligtas, yung kanyang kamatayan. Kaya sa banal na aklat, itinuro na ang alalahanin ay ang kamatayan ng ating Panginoong Kristo. Gaya ng mababa, 23 hanggang 26. Ito ang araw na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Jesus noong gabing siya ipagkanulo, tumampot ng tinapay. Nagpasalamat, pinagtira-tiraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aala-ala sa akin. Gayon din naman, hinawakan ng taro pagkatapos makahapon
At sinabi, ito ang bagong tipan ng aking dugo. Gawin ninyo ito sa pag-aala-ala sa akin. Yan ang aming ginagalang. Yan ang aming sinusunod. Father, last word. Sabi, yung pagdiriwang ng Pasko, siguro para maiwasan natin yung o mabawasan yung tinatawag nating komersyalismo ng Pasko. Sa aming simbahan sa Iglesia Pilipino, sa simbahang Aglipay, ibig din namin bigyan diin, no? Yung diwang Pilipino sa pagdiriwang ng Pasko. Siguro marami kasi sa ating mga pagdiriwang ng Pasko na yung ating minana galing sa ibang bansa. At gusto namin Naka-influensya na rin sa atin. naka-influensya na sa atin. Pero hindi natin sarili ang pagdiriwang yan. Katulad nga halimbawa ng Christmas tree ng Santa Claus, no? Ang sa amin, Pero gusto hindi namin snow. pati nga yung snow na po, gumagawa tayo Sariling snow. Gusto namin bigyan yung isang maka-Pilipinong pagdiriwang ng Pasko. At para hindi rin mawala doon sa tunay na diwa. Tulad ng aking ikokot yung mensahe ng aming obispo ng Maynila, kanyang Christmas message na Christmas, sabi niya na Christmas reminds us that when everything else fails for man, Christmas reminds us that there is still a God who is determined to intervene in our... Balik mo kami makalipas ang ilang patalakta. Okay. Alright mga ka-youthie, dyan naman po nagtatapos ang ating episode na naman na napaka-interesting dahil nga ilang araw na lang. Nako, Pasko na mga ka-youthie. At sa mga hindi po nagse-celebrate ng Christmas, Jehovah's Witnesses, Iglesia ni Cristo, I've heard MCGI din ay hindi nagse-celebrate ng Christmas. Ano po kaya ang ginagawa ninyo during these times? Kasi sa Iglesia ni Cristo raw ay merong Thanksgiving for the kids. So I'm wondering ano ang paraan nyo ng pagse-celebrate ng holiday? Dahil holiday naman po yun, pista opisyal. Pero gusto ko lang pong sabihin na napaka-interesante po ng diskusyon na ito. And actually, it's my first time. I really did not know na may ganito palang special episode ang Magandang Gabi Bayan na kung saan meron silang mga diskusyon na ito pa, religious pa ito, patungkol nga. Actually, ang title talaga nito, Kami May Pasko, Meron Ba Kayo? Napaka-interesting ng title ng kanyang diskusyon. But anyway, so nakigets ko naman yung perspective ng Katoliko na ito nga ay nabase sa isang old na pagan na ritual actually, ano? Kung talagang titingnan natin. At ito ay na-refute ni Kabening Pineda ng Iglesia ni Cristo na sinasabi niya na bakit tayo susunod sa mga belief ng mga pagans? Kung tayo ay tunay na Kristiyano, dapat hindi natin sundin yan dahil nga yan mismo sinasabi sa Biblia na huwag natin silang gayahin. But on the other hand, makikita naman natin yung posisyon ng born again na nasa gitna, parang almost nasa gitna, ano? Kasi they celebrate. But on the other hand, they are also aware na hindi yun ang actual na paraan ng pag-celebrate lamang, no? Yung gift giving at iba pa, dapat yung the true reason, kumbaga, for the season. Yun ang sinasabi naman ng born again dito. Pero tandaan po natin yung pastor nga ng Assemblies of God kanina na sila ay nag-celebrate, hindi sa kanila masama. Ako naman, perspective ko dito, ang Pasko ay naging kaugalian at tradisyon ng mga Pilipino. Nakakatawa nga na meron tayong mga kanta na Let It Snow, Santa Claus, na technically these are all Western influences na ano po. Pero sa akin, hindi masama na mag-designate ng isang particular na petsa o particular na season or period na pag-celebrate ng birth ng isang tao. Tandaan po natin na sa ating ngang mga sarili, di ba? Our birthday is very important. At sa mga taong walang birthday, kunwari po, orphan, sa mga tao po na hindi po tiyak ang kanila pang mga birthday, actually, ang ginagawa po is nagde-designate din sila ng isang particular na day and that will be considered as their birthday. Para sa akin, mas tama yung essence ng pagdiriwang ng Pasko. Yung pagiging mabuting tao, yung pamimigay, yung pagiging grateful. So para sa akin, ang pag-designate ng December 25th, December 24th, or October ba man, it doesn't matter what the date is. But for me, more than the commercialization, more than the gifts, dapat nating tandaan palagi is yung essence nga ng pagkabuhay, pagkamatay ni Jesus Christ. So yun ang aking opinion dito mga ka-U3. And well, that ends our episode for today. If you like these kinds of contents mga ka-U3, religious debate, eto this time it was a video request by an INC member mga ka-U3. So thank you so much for watching this video. Please click subscribe here. Marami pa tayong mga videos dito at dito. Sana po ay ma-enjoy nyo po yan. And I'll see you guys next time. Peace! Bye-bye!